Hi class, this is Engineer Pau. Ang goal ng ating YouTube channel ay mapadali ang mga complex lessons and problem solving sa college at board exam. So class, ito na yung summary natin ng proportionality constant. So hi class, ang topic natin today is proportionality constant. Ito yung may symbol na K. So main purpose nito is pang-cancel lang ng units. Diba? Simple lang pero ito yung pinaka-foundation. Pag hindi mo na master to, automatic, babagsak ka na sa thermodynamics. So saan ba galing tong K? Yung K galing yan sa second law of motion. Okay? Sinasabi doon that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass. Ayun yun. A directly proportional to force and inversely proportional to the mass. So every time na makakita tayo ng proportionality, gagawin natin, i-rewrite, tapos ito gawing equal, then maglalagay tayo ng K, ayun na si proportionality constant, tapos ilagay lang natin yung remaining. Diba? Then, K must be isolated. So, ayun lang, algebraic manipulation over F. Ito yung tatandaan natin sa proportionality constant. Diba sabi nga natin kanina, very important to si K for cancellation, diba? So, bakit? Kasi meron tayong three systems or systems of units na ginagamit sa thermodynamics. Anong isa? We have MKS, we have FPS, and lastly, we have CGS. So, MKS, ito yung metric system. FPS, ito yung English system. Then, itong CGS, additional lang to. Okay, so, matatanong, engineer ano yung MKS, FPS, CGS. So, yung MKS, ito yung meters. Itong K, kilograms. Itong S, seconds. Okay? So, sa FPS, we have foot or feet. Ito yun. Tapos tong P, pounds or pound of mass. S, seconds. Then sa CGS, we have C for centimeters, G for grams, S for seconds. Okay? Dapat maintindihan nyo na to or madistinguish nyo kung saan bang system papasok itong mga to. Okay? Tandaan nyo tatlo. FPS, MKS, and CGS. So sabi natin kanina yung K or proportionality constant is equivalent to mass times acceleration over force. Now magdadive na tayo dun sa tatlong systems. Diba meron tayong MKS or yung metric, meron tayong FPS, yung English, tapos meron tayong CGS, yung additional. So tandaan nyo, force, mass, and acceleration. Yan, yung sabi natin kanina. So, sa metric, meron tayong dalawang force. Ano yun? We have Newton and kilogram of force. Sa mass, we have kilogram of mass. Isa lang. Then sa acceleration, we have 9.81 meters per second square. So, kailangan maglagay tayo ng F and M na maliit. Bakit? Kasi pagka complex na yung solving, dito yung nakakalito sa pag-cancel. Kaya kailangan alam mong distinguish yung mass and yung force. So, lagay ka yan. kgf for kilogram of force, kgm for kilogram of mass. Pagdating sa FPS, okay? So, dalawa din yung force. We have pound of force and poundals. Pagdating sa mass, dalawa din. So, slug and pound of mass. O, diba? May subscript na F and M. Tapos, 32.174 feet per second square. Pag CGS, meron tayong gram of force, meron tayong 9. Pagdating sa mass, meron tayong gram of mass. Then, sa acceleration niya, meron tayong 981 centimeter per second square. So, ito parehas lang to. Dadagdag ka lang. Kasi, centimeter to meter conversion. So, dito tayo sa MKS mag-focus. Okay? Di ba sabi natin kanina, ito. Yung formula. So, tuturo ko na yung pinakamabilis na technique para ma-master nyo to. So, pag given ang force na Newton, pag given yung Newton, talagay natin. Pag pumersa ka ng 1 Newton, okay, mag-accelerate yung kilogram of mass ng 1 meter per second square. Okay? Pag ang given mo is kilogram of force, okay, so lagay natin. Pag pumersa ka ng 1 kilogram of force, mag-accelerate si kilogram of mass
ng 9.81 meters per second square. Nagets nyo? So pag itong force and yung mass ay magkaiba, di ba? Newton, kilogram, magkaiba, 1 lang. Pagka dito, pare sila, kilogram, magkakaroon ka ng 9.81. Ayun yung tandaan nyo. Pag magkaiba, 1. Pag parehas, ito. So saan galing tong 9.81? Dito siya galing sa acceleration. Diba? Ito, galing to dito. Yan, ito. Ito mass, ito mass. Itong force, ito yung force, Newton. Tapos yung acceleration mo, itong meters per second square. Diba? So, ito, mahalaga ng matandaan for conversion. Newton to kilogram of force. Yan. So, paano yan? Diba pag Newton, meron tayo dito, K. Pag kilogram of force, meron tayo ditong K. Okay? So, equate lang natin. Diba? So, isa Newton, lagyan natin Newton. Kilogram of mass times meter. Newton, second square, meron siyang 1. So, ito K equals to K. Ito yun. Dito siya galing. Ba't siya magiging equal? So, kilogram of mass times meter. Kilogram of force, second square, is 9.81. Okay, so paano na yan? Diba ito parehas, tsaka to. So, kakancelin mo na yan. Ito parehas, cancel. Ito parehas din. So, cancel. Ang matitira dito, Newton and kilogram of force. So, nasa baba. Dapat iakyat mo yan. Cross multiplication. So, 1 kilogram of force is equivalent to 9.81 Newton. Yan, tandaan nyo itong mga to. So mamaya gagawa tayo ng summarized formula and lesson para gawin ng reviewer mas madali. So dito tayo sa FPS naman. So lagyan lang natin ng division. Okay? So balik tayo dito sa FPS. So diba meron tayong two forces, pound force and poundals. So unahin muna natin si poundals. Okay? Pag meron kang poundals, then pound of mass. Tapos, pag pumesa ka ng 1 poundals, mag-accelerate yung pound mass ng 1 foot per second square. So, di ba magkaiba? Magkaiba yung force, magkaiba yung mass. So, 1 lang. So, pagka pound force naman, pound force. Pag pumesa tayo ng 1 pound force, mag-accelerate si pound of mass ng 32.174 feet or foot per second square. Okay, yun na yun. Ba? So, may additional tayo dito. Additional. Diba dito, meron na tayong pound force and pound mass. Paano kung slug? Diba? So, magkaiba. Pound force and slug, hindi sila parehas. So, 1 lang din ulit to. So, P per second square. Yan. Okay. So, importante ito, ma-explain natin. Ito muna tayo, relationship ng poundals and pound force. So, poundals to pound force. Okay, so K to K. Ito, ilalagay lang natin ito, equate lang. Okay? So, pound mass, P, poundals, second squared, 1, then equals pound of mass, P, pound of force, second squared, 74. So, kagaya nung kanina, yung parehas i-cancel. Cancel. So, matitira, ayan, cross multiplication. 1 pound force is equivalent to 32.174 poundals. Okay, so take note. So, yung sa additional na tayo, additional. So, conversion naman to ng slug to pound mass. Kasi di ba kanina, dalawa yung force. So, dapat may conversion to. So, dito dalawa din. So, may conversion. Same dito, ito lang yung dalawa eh. Dito, may mass tayong dalawa. So, ito yun, slug to pound mass. So, K to K ulit. Okay? Slug and itong pound mass. Kasi dapat parehas tong force. Okay? So, sulat lang natin. So, ayan. So, sabi natin kanina, ito slug to slug. Yung parehas, i-cancel. Parehas.
Ayan. So ito, nasa taas na siya. So, madali na lang. 1 slug is equivalent to 32.174 pound of mass. Ayan na yun. Then next, CGS tayo. Okay, CGS. So, una, gram of force. Yan, gram of force. So, K is equivalent to, hindi ba pareha sila? Gram of force, gram of mass. Ibig sabihin, gram of force, gram of mass, mag-accelerate ng 981 centimeter per second square. Next is dyne. K is equivalent to, so dyne and gram of mass hindi parehas. So mag-accelerate lang siya ng 1 centimeter per second square. Okay? So, dalawa lang. Ito lang yung may conversion. So, gram of force to dyne. Yan. Then, sulat lang. Equate. Gram of mass, cm, 4 second square, 981 mass, cm, time times second square, then 1. So, cancel yung parehas. Okay, so ang lalabas, 1 gram of force is equivalent to 981 dyne. Okay? So, gagawa ako ng summarize na lecture para i-take note nyo na lang para hindi kayo malito, okay? So, class, ito na yung summary natin ng proportionality constant. So, di ba, ito yung formula niya. So, galing siya dito. Second law of motion. Then, we have 3 systems. Metric, English, and the additional. So, MKS to, FPS, and CGS. So, dito we have 3 variables. The force, the mass, acceleration. So, ilalagay natin dito. Ayan. Then, sa force, we have 2. Ayan. Plus. So, ayan. Take note nyo na lang, guys. Then, sa conversions, ito yung nakuha natin kanina. So, foundation to. Okay? So, ang susunod, mag-solve tayo ng counting problems para ma-apply natin to. So, yun lang, guys. Please subscribe to my channel para mapanood nyo pa ang iba't ibang engineering lessons. Thank you!